Sa punto po ito, makakausap natin ang political analyst na si Professor Richard Hidarian. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Rafi. Oo. Kababalik lang ni Pangulong Duterte mula sa Vietnam at as usual, may mga binitawan siyang salita kaugnay sa relasyon natin sa ibang bansa. Ang latest niyan ay may assassination plot daw ang CIA laban sa kanya. Kabunto rito sa unang sinabi niya sa Vietnam na ipatitigil niya na yung military exercises ng US sa Pilipinas na ipinapaliwanag naman ng kanyang mga opisyal. Anong reaksyon niyo po rito? Well, unang-una, pagdating kay Pangulong Duterte, minsan hindi klaro kung ito ay braggadocio at bluster man lang or talagang policy statement siya, no? Well, unang-una, walang surprise dun sa pinakabago niyang controversial or eye-catching statement kasi nung isang linggo, sinabi niya na paalisin niya na yung mga American Special Forces dyan sa Mindanao. But so far, as of now, wala pa rin indikasyon na ito ay isang policy statement kasi wala pa rin formal request sa Pentagon na paalisin yung kanilang Special Forces sa Mindanao. Ngayon, dito naman dun sa joint exercises, I think balikatan yata ang pinag-usapan niya dito. Sa tingin ko, unang-una, ang posibleng gagawin ni Pangulong Duterte dito ay siguro hindi naman i-cancel pero pwede niya i-relocate or ibahin niya yung timing niya. Kasi syempre next month papunta na siya sa China and siguro sinasabi niya ito para mga Chino ay konti ma-appease or at least sinisignal niya sa mga Chinese na handa siya na konting i-recalibrate yung ating relasyon with US para yung mga anxieties ng China ay bumaba. Kasi alam natin ng China, ayaw na yung mga joint exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dyan sa may West Philippines. Ayaw din niya yung mga joint patrols. So posible as part of a bargain or a negotiation sa pagitan ng Pilipinas at China, si Pangulong Duterte ay perhaps temporarily or to a limited degree, i-downgrade niya yung ating security relationship with the United States. But yun nga, so far, hindi pa rin klaro kung policy statement na to kasi wala pa rin formal request. Once makita natin na may formal request, then malalaman natin kung talagang totoo ito. So, Professor, yes, Professor, dapat talagang i-qualify lahat ng kanyang statement dahil nabanggit nyo nga, it's either bravado o talagang walang detalye dahil naisip niya lang, spur of the moment na naisip niya. Pero yun nga, patungkol sa balikatan dahil alam natin ang concentration ngayon ay dyan sa may Palawan area o kaya anumang mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea dahil nga sa issue ng agawan ng teritoryo. So ngayon, ang binabanggit nyo, ang posibleng explanation dyan dahil pupunta nga siya ng China, gawin na lang sa ibang lugar. Bagamat hindi pa rin talaga tatanggalin itong balikatan. Yeah, pwede i-relocate yan or ibahin yung timing. So siguro habang meron tayong negosasyon with China over the next 6 months to 1 year, siguro i-delay muna yung balikatan exercises. Kanina si Secretary Ash Carter ng US, no, Defense Secretary, sabi niya flexible naman sila doon sa timing at location ng joint exercises. So mukhang pwede naman maghanap ng kompromiso yung dalawang aliado kung saan kung saan yung China ay matuwa dahil hindi na siya mainis dahil sa mga American exercises yan sa South China Sea. But at the same time, yung ating fundamentals ng ating bilateral relationship with US ay hindi magagalaw, no? Akin lang, siguro, si Pangulong Duterte kasi nandiyan siya sa Vietnam, alam natin ang Vietnam ay communist country, siguro akala niya maganda yung mga ganyan anti-American statement niya. Ang akin lang, ang nakakatawa kasi yung Vietnam actually lumalapit ngayon sa US dahil concerned sila sa China kasi yung China ay napaka-agresibo laban sa Vietnam dyan sa may South China Sea at saka Gulf of Tonkin, no? So ironically, habang yung Pilipinas ay lumalayo sa US, yung Vietnam na dating kalaban ng US ay lumalapit sa US naman. In fact, yung mga Vietnamese, pinag-usapan nila kung ibubukas nila yung kanilang Cam Ranh Bay for the very first time, I think in 30 years, to American naval access. So siguro si Pangulong Duterte, hindi niya tinitake into consideration na yung bansa kung saan nag-release siya ng mga ganitong statement na ititigil niya na yung mga balikatan exercises with US, ay yung bansa na actually lumalayo sa China at lumalapit sa US din. So ito yung irony, yung nangyari ngayon sa mga last few months. So Professor, ano dapat ba ang pwedeng mangyari dito? Ano yung kahalagahan na dapat masabihan din siya ng kanyang gabinete, lalo na yung mga nakakaalam sa agreement ng Pilipinas at ng Amerika patungkol sa balikatan o anumang military exercises para naman talagang updated siya kapag nagsalita na siya patungkol sa mga ganitong explosive at mga sensitive issues? Well, I'm not privy doon sa mga nangyaring diskusyon sa loob ng gobyerno, no? But para sa akin, mahalaga na una-una yung DFA ay nagbibigay ng briefings kung ano yung mga
shifting sands dito sa West Philippine Sea at South China Sea. Kasi yung Vietnam nga, lumalapit na nga sa US dahil concerned sila sa China. So, medyo ironic na yan ang mga sinasabi niya habang nandun siya sa Vietnam. So, I'm sure yung mga Vietnamese nagtataka na rin. The other thing na masasabi ko dito ay ang independent foreign policy na gusto ni Pangulong Duterte, dapat mas specify ano talagang ibig niya sabihin dyan. Kasi para sa akin, ang independent foreign policy ay hindi lumayo ka sa isang superpower at lumapit ka sa ibang superpower. Ang independent foreign policy ay kung saan meron kang equi-proximity. No? Kung saan malapit ka sa lahat ng mga relevant powers, whether it's Russia, China, US, or European Union, or Japan, at kumukuha ka ng maximum benefit sa lahat ng mga relasyon na yan at hindi ka nagsaside with one superpower against the other or hindi ka nagtatrade ng one superpower against the other. Kung yan ang independent foreign policy na gusto ni Pangulong Duterte ay tama. Pangalawa, of course, naintindihan ko yung timing kasi gusto nila mag-negotiate with China. Again, I'm not privy dun sa mga diskusyon nangyari sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero para sa akin lang, I think mahalaga na yung ating alyansa with US ay hindi ma-downgrade ngayon dahil ang US ngayon yung ating hedge, no? Dahil kung hindi, walang napuntahan yung negosasyon natin with China, dapat may backup plan tayo. So, or kung yung China ay bumaliktad, kunyari nag-agreement tayo, hindi naman yan na-implement, dapat may backup option tayo. At dyan yung mahalaga na magkaroon tayo ng robust alliance with the US. In any case, ang binabanggit nyo, kung ano man yung foreign policy ng Pilipinas, dapat specific, malinaw para sa lahat, para hindi nanguhula. Kahit yung mga Pilipino at lalong-lalo na yung mga counterparts niya sa ibang bansa. Pero matanong ko lang din, Professor, itong paglapit niya ngayon sa China, ano naman kaya magiging epekto nito pagdating sa pakikitungo sa atin ng Amerika? Well, ang Amerika naman, in fairness sa kanila, supportive sila dyan sa any bilateral negotiation sa pagitan ng mga claimant countries. At klarong-klaro sa mga kanilang statements. Kasi, siyempre ang Estados Unidos, ayaw rin nila magkaroon ng gyera or madamay sila sa isang conflict sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito nga yung dahilan na never na-clarify ng Obama administration kung sakop ng ating mutual defense treaty, yung panatag shoal at saka yung kalayaan. Kasi ayaw rin nila madamay dyan. So kung ang bilateral negotiation sa pagitan ni Pangulong Duterte at Pangulong Xi Jinping in China ay mapunta sa isang agreement kung saan mutually satisfactory siya at within the framework of international law siya, then isusuportahan ng US yan. But of course, hindi naman matuwang US kung mangyari dito ay mag-negotiate tayo with China and then completely i-downgrade natin or completely i-ditch natin yung ating security alliances with them. Pero ito ang sasabihin ko, hindi na ito Cold War period, no? Dating panahon, napakamahalagang Pilipinas sa Amerika dahil ang base nila dyan sa may Subic and Clark. Pero ngayon po, hindi na ganun kamahalagang Pilipinas kasi marami pang ibang option ng US, no? So, hindi naka-anchor yung buong pivot to Asia ng US sa Pilipinas lang. So, if ever talagang totoo itong sinasabi ni Pangulong Duterte na huling bilateral exercise ito, kung talagang i-downgrade niya yung bilateral relations natin, siyempre, ibig sabihin dyan, di na tayo mag-benefit sa American military assistance around $100 million per year, among others. And ang US may alternative option. Meron silang basic access sa Singapore, Australia. Nag-expand din sila ng mga base nila dyan sa may Guam and the Pacific. So in short, wag rin natin i-overestimate yung ating strategic value to the US. If ever, the US can move on. Without a question, they can move on from the Philippines. Yun na nga, very quickly lang, Professor, nabanggit nyo nga yung role naman ng Pilipinas patungkol dito sa pivot ng US dito sa rehiyon. Pero gaano ba kahalaga ngayon, lalo na't lumalapit na itong ating Pangulo sa China at maging sa Russia, patungkol naman sa dynamics ng relasyon ng Amerika, ng Russia at ng China sa ating rehiyon. Gaano kalaki yung papel ngayon ng Pilipinas, Professor? Well, ganito na lang kung makikita mo yung mga latest headlines around the world, at ito rin yung argument over the past few months, si Pangulong Duterte almost single-handedly iniba yung dynamics ng regional geopolitics. No? Almost single-handedly. Kasi nung panahon ni Aquino, klarong-klaro saan papunta yung eksena. Ang eksena dyan ay kasama ang Pilipinas, Japan, Vietnam, US, sabay-sabay nila i-pressure ang China. So ngayon, parang si President Duterte, na-reset niya yung buong laro, no? So biglang sinasabi niya ngayon, wait lang, hindi kami dependent, ayaw na dependent kami sa US, gusto namin kausapin yung China. At kami nang bahala dyan. Bilateral lang gagawin namin, hindi na yung mga multilateral efforts. So na-reset yung buong laro ngayon. So both US at China, and ay nagre-recalibrating sila. So in fairness, pagkausapin mo rin yung mga Chino,
sila rin, actually confused din sila kung anong gusto mangyari ni Pangulong Duterte. In fact, sabi nga nung iba, minsan si Pangulong Duterte paiba-iba yung sinasabi niya. So, hindi rin nila alam anong laro nila. So, ngayon yung confusion ay hindi lang sa ating parte or parte ng US, andun din sa parte ng China. So, dapat makita natin once pumunta siya sa China, ano talagang mga agreement na isi-sign nila. And then makikita natin kung ano talagang implication nito. Okay, well, exciting days ahead, Ika nga, at sana nga malinaw na sa pagbisita ng Pangulo sa China. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po. Maraming salamat, Rafi. Salamat po. Si Professor Richard Hedarian.